The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor Jeff. Oras nga 8:51. How you doing? Hello. Good morning. Good morning, Mase. Cha, good morning. Good morning. Good morning, Pastor. O eto, meron tayong Yes. sulat for anong say mo, Brad. Hindi ko na to Uy, meron patatagalin, ba? Pastor. Galing kay Beth, Pastor. Basahin natin. Sabi niya dito, magandang araw po. Ako ay isang 16 years old at estudyanteng babae. Kapag walang pasok, nakakapakinig po ako ng programa ni Manong Ted Filon at DJ Chacha dahil regular na taga-subaybay ang aking ina. Gusto ko po sanang humingi ng payo para sa matagal ko ng kinikimkim. Mahal ko naman yung aking mga magulang, Pastor, at alam kong gusto nilang maging mabuti ang aking kalagayan. Pero sa totoo lang, nalilito ako sa mga pinapakita nila. Ang dalas kasing mahigpit sila sa akin. Bawal lumabas, bawal gumamit ng phone ng matagal, bawal manood ng kung ano-ano, at kailangan laging sumunod sa kanila, agad-agad. Pero napapansin ko rin po na sila mismo, minsan ginagawa naman po yung mga bagay na ipinagbabawal nila sa akin. Minsan nga nanonood sila ng mga palabas na sinasabi nilang hindi ko dapat panoorin. O kaya naman, hindi rin sila laging nagkakasundo at nagtatalo pa sa harap naming magkakapatid. Pastor, ang hirap pong irespeto o sundin ang mga sinasabi nila kapag hindi ko po nakikita ang pagiging magandang halimbawa nila. Pero naiintindihan ko rin po na bilang anak, dapat ko pa rin silang sundin. Ang tanong ko po, paano po ba magbigay galang at sumunod sa magulang na hindi naman parating maayos ang pinapakita? May mga halimbawa po ba sa Biblia na makakatulong sa akin para mas maintindihan ito? Alam kong masyado pa akong bata para isipin to. Pero balang araw magiging magulang din ako, Pastor, at makakatulong din ang inyong payo para magampanan ko po ng tama ang tungkulin ko o ang tungkulin kapag ako'y naging isang ina na sa hinaharap. Lubos na gumagalang, Beth. Teka, kinabahan ako. 16 years old, iniisip na niya magiging nanay siya. Nawindang ako doon, Pastor. Pero sige, nga. Pastor, ikaw ang bahala dito kay Beth na 16 years old. Pero as early as now, thinking na siya, ano bang pwede kong gawin para pagdating ng panahon maging magandang halimbawa ko sa mga magiging anak ko? Alam mo, Cha, tingin ko nanonood yan ng bagong Korean novela ngayon, When Life, ano yun? When life gives you tangerine. Tangerine. Sa panood mo na ba, Oo. Pastor? Yung mga anak ko, parang Ganda, bigla na lang. nakakaiyak. daw eh. Kung mahal nyo na yung mga magulang nyo, lalo nyo pa silang mamahalin. Oh. So it's a Oo, nice napapanood. series. Oo, magandang series. Yes. Parang nagkaroon ng perspective na, alam mo yon, pag tumanda rin tayo, mga ganun. Baka siguro yung bata na to nanonood tulad ng mga anak ko. Puro yun ang kwentuhan namin sa hapagkainan. Ayan. Naging grateful nga raw sila sa akin. Sabi ko, talaga ba? Panoorin nyo ng panoorin yan, paulit-ulit. But anyway, hello, Cha. Yes, Pastor. Ano Yan, bang sorry. pwede nating masabi dito? Ako madalas, ito'y paniniwala ko Kapag ang Sige, Cha, kunin magulang ko muna may yung sa'yo. sinabi, ang magulang may sinabi sa bata, hindi yan masyadong na-absorb ng bata. Pero kung anong ginagawa ng magulang, mas yun ang na-absorb Nakikita. ng mga bata. Mas natututo sila sa mga nakikita nila na ginagawa ng kanilang magulang. So halimbawa, sinabi mo, anak, matulog ka ng maaga. Pero yung magulang nagpupuyat, paano matutulog ng maaga Paano yung anak? susunod? Sasabihin ng magulang, anak, mag-aral ka maigi. Pero hindi naman masipag yung magulang. Paano sisipagin yung anak? Anak, wag kang kumain ng bawal. Ano ba yan? Puro ka junk food. Tapos yung nanay makikita kumakain ng junk food. Chips. Sasabihin ng anak, bakit ikaw? Di ba? Oo. Oo. Yeah. So, Pastor, ikaw ba Nireklamo mismo? Nireklamo na sa akin ng isang magulang yan, nagpa-counsel one time. Oo. Para daw, parang his son is acting like a monkey, yung sa ugali. Sabi ko, malamang may nakikitang gorilla sa bahay. But anyway, Tama. Oo. batiin ko muna. Sana, Bago ko sagutin sana yan, walang sige, nakikitang sagutin gorilla natin yung yan. mga anak ko, Pastor, no? Oo. Yeah, oo nga. Anyway, Beth, sasagutin natin yan. Batiin ko lang muna happy 30th birthday kay Marion Laqueo, pinababati ni Cristel May. At walang iba ang aking kaibigang engineer Ronel Samson, pinababati ang kanyang may bahay. Ate Ruby, 64th birthday today. Ganun na lang ba yon? Anyway, so try natin ha. Una sa lahat, Beth, gusto ko sabihin napakaganda ng puso mo, no? Kasi nga, parang forward thinking ka na. Baka alam mo yon, gusto mo rin maging nanay one day at yung sulat mo parang in preparation
At para sa isang 16 years old, medyo matured kang mag-isip. So, ito muna yung gusto ko sabihin sa'yo, Beth. Yes, it's hard sumunod, parang nakikita mo double standard, pero tandaan natin na ang magulang natin ay binigyan ng Panginoon, ng Diyos, ng karapatang maging overseer sa atin o tagapamahala or authority. Kasi siya rin nagdi-decide kung kanino tayo mapapanganak. Alright? Nasa Bible yan, kung kanino ka magulang ibibigay. So mahirap mang sundin minsan, Beth. I'm sure hindi naman lahat siguro na ginagawa nila contradictory, ano? Pero sample natin si David. Iginalang niya yung authority ng isang hari over him, si Haring Saul, okay? Despite sa gustong gawin sa kanyang masama, pero iginalang niya kasi yung mindset niya, itinalaga ng Diyos ito over sa akin bilang aking hari. So, igagalang ko yung position niya, kahit yung the person behind the position, alam mo yon, medyo may konting lapses. So, ang paggalang ay hindi laging base sa ugali o treatment sa ng ibang tao, kundi sa posisyon na binigay sa kanila ng Diyos. Will you be faithful to honor your parents? Kasi ito yung verse na para sa atin ngayon, Beth, Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoong Diyos. So, ito wala tong special clause na if they do good, if they are kind, if they are respectable. When you say honor, it means to give weight. Honor their position, honor your mother and father, at may dalawang promises yan para sa iyo, Beth. You may live long and everything will go well with you. Okay, pangalawa, nakikita ng Diyos yung effort mo, Beth. Alang-alang sa Panginoon, hindi mo man ito ginagawa para sa magulang mo, dahil hindi naman sila perpekto, sino ba naman perpekto, kundi dahil gusto mong bigyan ng tuwa ang Diyos. Gusto mong maging kalugod-lugod ka rin na anak ng Diyos. At alam mo ba, kapag ginawa mo yung tama, kahit mahirap, mas nakikita ng Diyos ang puso mo. At mas lumalalim din yung relasyon mo sa Kanya. Di ba tayo nga, Beth, sabi sa Biblia, while we were still sinners, Jesus Christ died for us. Imagine mo yon, habang tayo'y tumatalikod sa Diyos, gumagawa ng masasama, and yet si Jesus bumaba para ikaw ay tubusin sa iyong mga kasalanan at sa aking mga kasalanan. Tapos pangatlo, you can still honor them naman even if you don't agree. Beth, ang paggalang ay hindi ibig sabihin kailangan mong sumang-ayon sa lahat. May mga paraan, maging mahinahon, magalang ka sa pamamaraan, na ibukas ang iyong saloobin. Pwede mong sabihin yung ganito, Beth, ano? Ma, pa, alam ko mahal niyo ako, gusto niyo rin naman ako mapabuti pagtanda ko, pero minsan lang po nalilito ako kasi may mga bagay na bawal sa akin pero parang sa inyo okay lang. 'Di ba? Sabi mo wag ako magsigarilyo pero nakita kita dad nagbe-vape. 'Di ba? Parang naguguluhan ako, dad. Explain mo naman sa akin kung bakit ganon. Kung hindi man nila maunawaan, Beth, wag kang panghinaan ng loob. Tandaan mo, hindi ka lang isang bata, si Lord kakampi mo pag tama ang iyong ginagawa. Alright? And also, lastly, keep guarding your heart. Ibig sabihin, pinakamahirap minsan kasi magtanim ng galit. Kasi yan ang nagiging puhunan ni Satanas para magkaroon ka ng resentment, unforgiveness, rebellious heart. Okay? Kaya ingatan mo ang iyong puso. Sabi sa Biblia, sa Proverbs, dahil daw ito yung dumadaloy ang buhay. It's the wellspring of life. Kaya Beth, kahit mahirap, patuloy mo lang piliin yung kabutihan. Pagdasal mo yung mga magulang, yun ang pinaka-powerful tool mo. Kahit hindi mo sila minsan maintindihan, pero habang binabago ni Lord ang puso mo, binabago rin ni Lord ang puso nila. So hindi mo agad ito makikita, but know for sure, si Lord ay laging nakabase sa tamang lugar, sa tamang tao, sa tamang kapamaraanan. So naintindihan ni Lord ang puso mo. Kaya again, Beth, igalang mo ang iyong mga magulang, Exodo 12, versikulo 2, Exodo 20 rather, versikulo 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Tayo magdasal, Beth, at hopefully nakatulong sa ito. Lord, salamat Lord sa aming letter sender ngayon. As young as she is, maganda ang kanyang pananaw sa buhay. Paano ba siya maging huwarang ina, huwarang asawa one day? At ngayon pa lang dapat magsimula na talaga siya. I-honor niya ang mga authority. Pwede niyang i-voice out in a loving way yung kanyang confusion. At the same time, Lord, yung pagdarasal for our parents is the most powerful tool. Kaya Lord, i-bless mo po si Beth ng katiwasayan ng puso, knowing na you're in control
and you are always the one na susunod sa lahat ng plano sa buhay namin. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. Maraming salamat, Pastor Jeff. Thank you so much. Ayun, paulit-ulit sinasabi ni Pastor, kaya talagang na-instill na sa utak ng mga listeners and viewers natin yung pagrespeto at pagmamahal sa mga magulang natin. Hindi lang natin gagawin dahil babalik sa atin. No? Nakalagay sa Bible, no, Pastor? Mas hahaba at mas magiging prosperous ang buhay ng anak Yes. na nagmamahal at may respeto sa kanyang mga magulang. Pero syempre, dapat may self-check nga rin yung mga magulang na baka kaya nagkakaganyan Yes, of yung course. bata. Syempre, baka nakikita din sa inyo. So, ang ganda ng mga sinabi ni Pastor kanina. Thank you so much, Pastor. Salamat, Pastor. Tingin ko, Chay, ko hahaba ka ng 200 years dahil love na love mo sila, Papa Cesar. Naks naman. Nako, good morning, Mama Tess at Papa Cesar. Nakakatakot yung 200 years, Pastor. Loko, may 200,000 ka. Uy, pero Ayaw mo kasi nun? pag kung nagbabasa ng Bible yung mga kapatid natin dun sa 'di ba, sa unang book, makikita mo dun kung gaano Ganun kahaba ang talaga buhay kahaba. ng mga tao dati, 'di ba, Pastor? Yes. Nauso oo, kasi Samgyup, sige. Pastor eh. Yun tuloy. Hindi. Mahaba tayo dahil ino-honor natin ang ating mga magulang. Amen. Ayan. Thank you so much, Pastor Jeff. Maraming salamat. Bukas Friday na. Okay, batiin ko rin nanay ko sa Kabantuan, Helen, at ang aking tatay, si Lito Eliscopides. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides.